Okay, magandang gabi mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may kunting hilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Ama, kagabing ito, para kami mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po kayo ng lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na ito, na sila makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at tamagdalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Ito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa Juan Kapitulo 5 versikulo 25 hanggang 29. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 25. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Ito ang sinabi rito sa versikulo 25. Darating ang oras nga marinig ang salita ng Diyos sa mga patay. Anong ibig sabihin nito? Yung mga hindi pa nakakilala kay Kristo, maririnig ang tinig ng Diyos. Yung paningin ng Diyos sa mga taong hindi tumanggap sa Kanya, patay ang paningin yan. Yan ang ibig sabihin nito. Maririnig ng mga patay ang tinig ng Diyos. Pag ang tao hindi tumanggap kay Kristo, siya ay, ang paningin ng Diyos ay patay. Kaya sinabi dito, maririnig ng mga patay ang tinig ng Diyos. Yan ang ibig sabihin yan. Dito sa versikulo 26. Sapagkat kung paanong ang ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay pinagkalooban din niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Ang ama, siya rin ay nagbigay ng buhay. Ang anak din, nagbigay din ng buhay. Binigyan din ng kapangyarihan ang anak na magbigay buhay. Kaya nga, si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin dito. Nga, si Kristo kaya bumuhay ng patay. Dahil siya ay Diyos na makapangyarihan. Yan ang ibig sabihin yan dito sa versikulo 26. 27, ito ang sinasabi rito. At siya ay binigyan niya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ay anak ng tao. Sino ang anak ng tao? Si Jesucristo. Siya ang tinatawag na anak ng tao dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. At sinabi, anak ng tao. Dahil nagkatawang tao si Kristo. Pero siya ay Diyos. Nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ayan mga kapatid kaibigan, yan ang ibig sabihin nito sa versikulo 27. Versikulo 28. Huwag ninyong ipagtaka ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa
libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Ito, lahat na nasa libingan, yung mga naniniwala kay Kristo, mga tumanggap kay Kristo, makakarinig sa tinig ng Diyos. Dahil bubuhay ng Diyos ang mga patay nga nananalig kay Kristo. Mga patay na tumanggap kay Kristo, makakarinig sa tinig ng Diyos. Ayan ang ibig sabihin dito sa 28. Nandyan ka sa libingan, kahit ilang years ka na namatay, basta ikaw ay tumanggap kay Kristo, ikaw ay nananalig kay Kristo, ikaw ay may buhay na walang hanggan, pagbalik ng ating Panginoon, bubuhayin ka muli at isasama ka niyan doon sa kanyang kaharian. Ayan ang ibig sabihin dito sa 28. Last verse, 29. Ito ang sinasabi dito. At magsisilabas ang mga gumagawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Yan. May buhay na walang hanggan, may rin na walang hanggan, may parusa din na walang hanggan. May buhay na walang hanggan, may parusa din na walang hanggan. Ayan. Kamatayan. Yan. Pangalawang kamatayan. Ayan. Yan ang ibig sabihin nito sa versikulo 29. Pag ang tao ay ligtas, mabubuhay siya dahil binigyan ng buhay na walang hanggan. Pero ang tao na hindi ligtas, papunta rin sa kapahamakan. Ayun ang ibig sabihin, pangalawang kamatayan. May buhay na walang hanggan, may kaparusahan ding walang hanggan. Ayan ang ibig sabihin dito sa versikulo 29. Mga kapatid, kaibigan, ngayong gabing ito, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Dahil ang kaligtasan ay napaka-importante. Dahil pag ang tao ay hindi ligtas, tiyak na siya ay mapapahamak. Pag pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, mapapahamak talaga siya. Dahil ang mga pangalan lamang na nakasulat sa aklat ng buhay, ayun lang ang maliligtas. Yan ito katotohanan. Pahayag, Kapitulo 20, versikulo 15. Ang mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay, ay siya ay maliligtas. Pero ang mga pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay, siya ay mapapahamak. Yan. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid, kaibigan. Basta hindi ligtas, basta pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay, siya ay mapapahamak. Dahil may kaparusang walang hanggan, may buhay din na walang hanggan. Yan, mga kapatid, kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil ito ay katiyakan. Ang pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay, iniingatan ng Diyos. Yan ang babalikan ng Diyos. Pero mga kapatid, kaibigan, pag hindi kayo naniniwala, hindi kayo tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ayon yung paniwalaan, nasa inyo yun. Ang Diyos ay hindi namimilit. Naghihintay ang Diyos kung sino ang lumapit sa Kanya, kung sino ang tumanggap sa Kanya. Ang kaligtasan ay libre. Si Kristo ang gumawa nito sa krus sa Kalbaryo. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Binayaran ni Kristo ang lahat ng kasalanan ng tao. Siya ang nagbayad. Ano ang binayad? Buhay ng ating Panginoon ang ibinayad niya. Dugo niya ang ihinugas ng ating mga kasalanan. Kaya hindi ko kaya bilhin ng sinumayaman ang kaligtasan. Dahil napakahalaga ang kaligtasan. Buhay ng ating Panginoon ang ibinayad. Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas ng ating kasalanan. Ay mga kapatid, kaibigan,
tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong oras na ito, pag narinig itong mensahe na ito, paniwalaan ito, manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo. Magpabautismo sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, sa pangalan ng Espiritu Santo. Para pangalan ay makasulat sa aklat ng buhay. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Lahat ng matumanggap kay Kristo, mga anak ng Diyos yan. Mahal ng Diyos yan. Kaya mga kapatid, kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Pagkatapos mabautismoan, sundin ang kanyang mga utos. Huwag lapas tanganin ang utos ng Diyos. Huwag burahin, huwag isakwil. Huwag lapas tanganin ang utos ng Diyos. Kaya ang utos ng Diyos ay nandyan ang palatandaan ng Diyos. Nagbigay ang Diyos ng palatandaan kung sino nakakilala sa Kanya. Ang sabi, kilala natin ang Diyos, kilala tayo ng Diyos. Ano palatandaan na yun? Yung ikapitong araw, mga kapatid kaibigan, naglagay ang Diyos ng palatandaan kung sino ang nakakilala sa Kanya. Kaya nga, ang ikapitong araw, banal. Ipinagpahinga ng Diyos yan. Binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw. Bakit nagpahinga ang Diyos? Para tayo ay sumunod. Tayong mga anak, mga nilalang niya, sumunod sa Kanya. Dahil para tayo ay makapasok sa kapahingahan. Ayan, mga kapatid kaibigan. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo maligtas. Ay mga kapatid kaibigan, hanggang dito na lang tayo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel. Ayan ang ating gagawin para makilala ang ating Panginoon nga tagapagligtas nga si Kristo. Siya lamang tagapagligtas, wala nang iba. Gawa 4:12. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong gabing ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samutalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Amen.